Bukas pa rin pala ang gobyerno, ang Malacanang, Department of Justice, DPWH, at ang Ombudsman sa pagsusumiti ng mga impormasyon galing sa mamamayang Pilipino tungkol pa rin po sa laban sa korupsyon. Hindi pa ho tapos yan. Baka yung iba ay naglaylo or binaliwala. Hindi. Kasi yung suporta ng mamamayan na nanggagaling sa mga probinsya, barangay, bayan na mayroong mga dapat i-project pero hindi nagawa, isumbong pa rin po ninyo. Dahil yan ang kailangan ng ombudsman sa ongoing build-up ng mga ebidensya at kaso laban sa mga posibleng mayroong kinalaman. Alam nyo, hindi ho talaga ganong kadali na mag-produce ng ebidensya ang mga otoridad. Yan ay naiintindihan ko rin dahil alam mo naman ang pag-iimbestiga. Mula sa kontrata, sino ang unang kontraktor, sino ang kasapakat dito, magkano ang pera, anong project ito, at saan lugar. Kaya hindi ho pwedeng maikot yan ng mga opisyalis ng ating pamahalaan kung sila lang gagawa. Yung suporta mula sa barangay na nakakaalam kayo na mayroong project yan na ganong kalaking halaga pero billboard lang. Ilang taon ang nakatenga, hindi nagagawa ang project, ebidensya po yun. Yung picture, video pa rin po ng mga kaling matagal lang may pondo pero hindi natapos, matagal lang mayroong billboard na ito'y gagawin pero hindi nasimulan, pero naubos na ang pera, yan ho ay ebidensya. So hanggat hindi po nakakarating sa kinaukulan yan, ay hindi ho yan maimbestigahan dahil hindi naman kayang ikutin ng DPWH, DOJ, at saka ng ombudsman dahil hindi ho trabaho ng ombudsman magpunta sa site. Sila yung dokumento lang na isusumiti ng mga kinaukulan at mga complainant, yun ang kailang pagbabasihan. Kaya yung ginagawa ni Ping Lacson na siya mayroong sariling team na nag-iimbestiga dun sa Taguig tungkol sa di umano'y mga project ng mga Cayetano, yun po, malaking tulong yun sa ombudsman. At ang plano nga ni Ping Lacson, ituloy na sa ombudsman. Hindi na idadaan sa Blue Ribbon Committee dahil mapupolitika lang. Pag meron silang ebidensya at testigo, diretso na sa ombudsman. Then ang ombudsman ang mag-i-evaluate. Pag nakita nilang merong ebidensya, sila na yung magpapail ng kaso sa Sandigang Bayan para mapabilis. Yun po yung ginagawa. Ang problema ay si Lacson lang yata ang merong manpower na gumagawa niyan. Yung iba ayaw gawin yon siguro, kung ano man ang dahilan. Pero si Ping Lacson po ginagawa yon. Yan ay kanyang ginawa na doon sa Mindoro at sa Bulacan. Kaya maraming mga district engineer ng DPWH ang nakakasuhan at kontraktor nakakulong na ngayon. Yun po yun eh. Seryoso yung mama. Sana lahat ganong politiko. Yung ibang politiko hanggang press release lang eh, hanggang warning lang eh. Si Senador Lacson, meron talagang aktual na operasyon. Dahil sabi nga niya, kailangan natin tulungan ang gobyerno. Kaya nga welcome sa ombudsman yung mga ganon. At kahit sino, for your information, pwede pong magdala ng ebidensya sa ombudsman. Kahit sino pwede mag-file ng kaso. Yan naman po ang trabaho ng ombudsman. Mag-evaluate, magsuri. Pag may ebidensya, itutuloy nila. Pagka wala, i-dismiss nila. Kasi meron silang authority to dismiss or to trial pagdating ho sa mga dokumentong kanilang nakukuha. Welcome po. Yan ho ang madalas sinasabi. Kaya nga sila kumuha pa ng mga dagdag na mga abogado, magiging prosecutor, dagdag na manpower para tumulong sa kanila sa dami po ng kakasuhan at kinakasuhan. Kasi itong kampanya laban sa korupsyon, hindi ito laban lang ng Pangulo. Dapat ito ilaban ng lahat ng Pilipino. At maraming pamaraan para makatulong. Yung iba kasi hindi nakakatulong nang iinsulto pa. Na puro daw investigasyon, walang nangyayari. Ganun lang. Mas mahirap pag hindi nag-imbestiga. Yung mga nangangantsaw na puro imbestiga lang. Yung nangangantsaw na puro salita lang. Kasi pabor sila dun sa maling ginagawa. Pero kung ikaw ay matinong Pilipino, alam mo yung proseso, tama lang at dapat tanggapin na meron talagang proseso. Matagal mag-imbestiga, matagal maghanap ng dokumento. Ganun talaga. Ay yung iba ho, ang kantsaw, ikakaiba eh. Puro daw investigasyon, pagka naman nakulong, harassment daw. Pag inimbestigahan nakakampi nila, pamumulitika lang daw. Pag nakulong, inaapi raw. Ay mga ganun eh. Yun ho yung mga taong walang malasakit. Walang pakinabang ang tao sa pagdidisiplina at pagpapaganda ng gobyerno. Ang nasa isip lang nila ay yung kanilang sarili. Temporaring kaligayahan kung magkaano man ang kanilang pakinabang. Pero yung pangkalahatan sa magandang buhay ng pamilyang Pilipino para sa kabataan at kanilang magiging apo, hindi nila iniisip yon. Huwag kayong gagaya doon. Ako at ang aking mga channel,
magpapatuloy po ng paliwanag na mahalaga ang suporta ng mga Pilipino sa gobyerno. Kung totoo kang Pilipino, dapat pro-gobyerno ka. Ako, alam nyo, sa tagal ko na po dito sa industriya ng pamamahayag, hindi ho kailanman ako naging oposisyon. Lahat ng gobyernong nakaraan tinutulungan natin. Pero kung meron din silang problema, tinatalakay din natin. Pag maganda ang ginagawa nila, suportado natin. Sinusuportahan ko, pero pag alam ko may kapalpakan, hindi pwede. Sasabihin ko rin, ganun po. Hindi tayo katulad ng politiko. Pag may pakinabang lang, kinakampihan ng gobyerno. Pag wala nang kapakinabang, binabanatan ng gobyerno. Maraming ganyan. Mga balimbing at walang prinsipyo. Ako hindi, dahil hindi ako politiko. Ako'y Pilipino. Kaya yun ang ating paniniwala at kinakalat sa mundo. Pag tama ang gobyerno, suportahan. Pag may pagkukulang at mali, sabihin natin dahil yan ang ating obligasyon at karapatan. Ang constructive criticism, pagpuna sa mga controversial na issue, makakatulong yan sa pamahalaan. Pero kung naging bahagi ka ng pagtatakip sa katotohanan, yan ay mali at yan ay pagkukulang bilang tao. Kaya kahit sinong gobyerno, basta matino, susuportahan natin. Yan ang ating paninindigan. Hindi ako politiko, ulitin ko, hindi tayo pwedeng kumampi lang sa isa. Yan ho yung ginagawa ng ibang politisan. Basta may pakinabang, kakampi. Pag wala na, binabanata na. Dahil yun ay interest lamang nila ang nangingibabaw. Dami ng ganyan sa local and national position. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga interview, mga press releases, puro mga pambubola lang. Tingnan ninyo kung sino nagsasalita. Tingnan ninyo kung anong pinapanguhugutan nila. At pag nakita niyo yung background kung sino sila, alam mo na kung dapat kang maniwala o hindi. Iyan ang tip ko sa inyo. Ayan, So, please like and share, subscribe and follow sa ating mga video na pinag-uusapan dito dahil ito ay bahagi lang ng ating paglilingkod sa mamamayan, sakripisyo, araw sa impormasyong dapat nyong maging gabay sa inyong mga pagdedesisyon, maging gabay sa inyong mga ginagawa, maging gabay kung ano at malaman nyo kung ano nangyayari sa ating bayan. Malakas ang gobyerno, matino ang gobyerno. Ang sumisira lang dito yung mga mayroong sariling interes. Ang nagpapabagsak na ito ay makasarili lang. Walang totoong malasakit sa mahirap at sa mga mamamayan. Madalit sabi, posisyon at pera lang. Pera at posisyon lang ang habol ng iba. Huwag tayong sasama doon. Kailangan yung magandang buhay, kinabukasan ng kabataan ng ating mga anak at ng ating magiging apo at kabataang Pilipino ang dapat makinabang. Yun po yun. Please like and share, subscribe and follow.